Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 18, 2026. Abay, nako, mamaya June na. Pasukan na. Mamaya sona na. Diba, ang bilis ho ng panahon, pero ang daming nangyayari. Kumusta po ang inyong weekend? Sana po sa kabila ng mga balita ay kayo ay nakapag-relax o nakapag-spend time kasama ang inyong pamilya. Diba, iba pa rin kapag ang kasama mo, pamilya mo. Diba, at may time and quality time. Ha? Hindi yung time na kahit sabihin mo ng marami kang time pero hindi pala kayo nagtitinginan, nasa cellphone lang kayo, wala akong silbi. Mas mabuti, quality time with our families. Tanong ko yan sa aking partner na Imbag Abigat Ading Migs. Kumusta naman ang quality time mo with your loved ones? Hi, hello, good morning na Imbag Abigats. Mga kapamilya at mga kaserbisyo, Mix Busos po. Quality time noong weekend. Sakto-sakto lang. Alam mo, Sakto minsan lang. meron talagang may mga weekends na talagang with family, pero may mga times na kailangan pa rin kumayod, kailangan pa rin lumabas. Pero at the same time, kahapon, ay nakapagsimba naman tayo with the kids. Kasi partner, balita ko, ganda ng wheels. Wheels on the bus? Go round and round? Ganun din ang ating natin. Ganda, partner. Congrats, Ingit ako, Grabe! Ay, grabe! Sana all. Wish ko lang. Pahiram, Oo. Pasakay man lang, pahawak-hawak dyan. Ay, Diba? grabe. Mga electric vehicle na yan. Oo. Diba? Well, anyway, ako naman po ang aking weekend. Grabe, partner. Akala ko yung week natin sa impeachment, pagod na tayo or talagang makapigil hininga ang mga pangyayari, parang mala-aksyon na Senate Flick series. Aba, iba pa rin yung maaksyon at kakaiba na duties ng isang magulang. Parang walang mas grabe. Kung akala ko grabe na yung trabaho ko, partner, weekend to bilang magulang, ang daming activities ng mga bata. Kasi pa-summer na katulad ng, O di ba kakatapos ng graduation, nasabay dun sa doon sa mga ma-action na eksena sa Senado, di ba? Correct, so, correct. This week may graduation ako, partner. Tapos nung weekend, grabe. Di ba may pop-up ako? Naghanap buhay ako, partner. Sabi mo nga, kahit na weekend yung iba sa atin, kanya-kanyang kayod. Ako nung weekend, nagkaroon po ako naging tindera po ako sa bazaar ko. Kayuran din, syempre. Sabay-sabay lahat, nagkaroon ako ng pop-up, yung katutubo pop-up dyan sa BGC yan, partner, na maraming salamat nga pala sa lahat ng pumunta, sa lahat ng sumuporta sa gawain at likhang Pinoy. Okay, so after nyan, partner, yung anak ko naman nag-recital, yung mga summer program. So gusto ko lang batiin, partner, and congratulate po. Yung po Veda Theatrics, ito po yung parang drama musical club ng Poveda, isa sa mga clubs nila dyan. And nagkaroon ng recital Saturday and Sunday, partner, and naiyak ako. Umiyak talaga ako. Kaya gusto ko lang sabihin, congratulations po sa, punong abala ng Poveda Theatrics. Walang iba kundi si Miss Carmen Silverio Rojas. Thank you for your passion and dedication. Dahil kung hindi sa kanila ay walang mapapanood yung mga magulang na ganung kaganda yung level of performance at pati yung istorya, yung script na talagang naantig ang aming mga damdamin. Parang nagsalita sa mga magulang yung mga bata dun sa kanilang musical na ang title, Growing Up is Weird, Yet Here We Are. Kasi nga, siguro, kasi nagbabago ang generation. At Nagbabago saka ang mga panahon. from grade 4 to grade 12 or grade, So, iba-ibang age, nakakatuwa, partner, na makita sila na nagpe-perform. Oo, ganon. Tapos, congratulations sa kanilang director, si Director Rem Zamora. Ayan, actually, Repertory Philippines sila.
Pero mapalad yung aming mga anak na nandun sila under their guidance, partner. So, mag-theater na yung anak mo, si Margot, paglaki. Totoo yan. Kasi sa mga recital din sa mga moving up, si Margot na-experience rin yun eh. Naiyak din ako eh. Umiyak ka rin? Oh, nakakaiyak Oo. din. Oo. Kanina nga pinakinggan ko yung isang soundtrack dun sa kanyang recital last year. Yung alam mo yung Brother Bear? Alam mo yung film na Brother Bear? Yung On My Way? Hindi Tapos maganda yun. Disney film yata Ano ba siya. yun? Cartoon? Oo, cartoon. Oh, okay. Yung soundtrack nun, yung On My Way. Nung nag-recital sila last year or 2 years ago, yun na nga, kumbaga, kanilang pinerform. So, syempre, pag may mga milestones ang ating mga anak, talagang nakakaantig ng puso. Congratulations! Congrats. Tsaka yung kasing musical nila, yung istorya, partner, mismo kunyari may guest ako, may pinsan ako galing sa States, wala siyang kilala doon ni isa. Mga yak-yak din. So parang kung ikaw ay lahat naman tayo dumaan sa pagiging teen, growing up years na naging ang dami mong kinwestiyon, minsan siguro naging rebelde ka rin, 'di ba? Or pasaway. At least diba? pasaway. Or parang Oo. feeling mo kinokontrol ka ng mga magulang mo. Oo. Meron nga doon isang monologue na tungkol sa pagkokontrol ng mga tao sa paligid niya, kasama na yung magulang niya. Parang kinakausap ba ako ng batang to? Oo. Bilang magulang kasi gusto Oo. natin, kontrolado natin lahat. Pero hindi po ganun eh. Tama. Kailangan bigyan nyo rin sila ng responsibility and bigyan natin ng trust yung ating mga anak. Kahit papano, no? Dahil may sarili rin silang diskarte sa buhay. Totoo Diba? yan. Oo. Parang Parang naalala tayo ko lang nung din, kabataan nung natin. bata Totoo tayo, yan. diba? Oo nga. Kaya nga balance ngayon. No? Weird nga talaga eh. Growing up is weird, yet here we are. Yun ang title. Weird talaga. Weird talaga sa mga panahon na to. Weird. Age na hindi mo alam kung bata ba ako o teenager ba ako. Yet Diba? here we are. Pero andito pa rin ako. Here we are. At ang daming factors, especially ngayon, social media is really affecting our kids. I-navigate mo pa yung may ganyang mga pangyayari sa buhay mo na maaaring positive or negative ang effect sa'yo eh. So talagang kailangan yung anak mo matatag rin, syempre yung guidance ng magulang. Pati tayo mga magulang, actually partner, baka pwede rin silang gumawa ng para sa magulang ano ba, parenting or adulting is a Weird. killer. Yet here we are. Pero nandito pa rin tayo sa kabila ng Alam mo, pwedeng hirap ng buhay. Alam mo, pwedeng at challenges. Di ba sabi mo growing up, parenting, pero mo going blank yun eh. Pero mo Oo. going blank is weird, yet here we are. Oh, di ba? Ang dali. It applies to all Working, situations. Diba? Driving, kung ano man Oo. yan, di ba? Panapanahon today. Alam mo naman kung saan ako Kayod-kayod. pupunta, di ba? Di ba? Ikaw, saan ka Oo. naman nang galing nung Di, weekend? alam mo Baka kung saan ako nagpunta ka na- papunta. Saan ako okay. papunta doon sa usapin na yun, di ba? Oo. Sa Ayan, current sa bagay. events. Gusto ko lang Oo. mag-break, partner. Break naman, sa break totoo lang naman. ako, hindi, mamaya may special nga kami, 5 o'clock. Yun na Abangan nga niyo eh. po yan sa PRTV Prime Media and 5:30 sa Radyo Patrol sa 6:30. Medyo, minsan kailangan kong alam mo yun, Iba-iba man lang eh, no? lumabas muna doon sa swimming pool dahil nalulunod na ako partner. O, kain ka muna ng konti. may Barbecue ka konting break. muna. Mamaya, tatalon ako uli. Oo. Pero sa ngayon, gusto ko muna pag-usapan ng topic natin ngayon tungkol Sige. sa timbang. Teka lang, nakaka-stress to. Oo. Anong question of the day tungkol sa timbang? Oo. Legit Aray yan. ko po. Oo. Sige, ano? Okay. Question of the day tungkol po sa thyroid awareness. Question of the day, mabilis bang madagdagan ang inyong timbang? Share mo na po yan, 0919-273-3000, DZMM Radio Patrol sa East Trent sa Facebook at DZMM Teleradio sa YouTube. Oo, kasi Alam ang mo, may thyroid sagot ako issues. dyan. Ang thyroid Thyroid. issues, di ba? Oh, yes, Nagpa-fluctuate ang ating timbang, hindi naman maaring sa kinakain lang. Meron din tayong mga pinagdadaanan sa thyroid na pwedeng hindi rin madagdagan ng timbang, maaring mabawasan din. Oo, di ba? Mabawasan ng timbang ng sobra-sobra. Oo, kasi may hypo, may hyper. Alamin po natin kung anong, ano yung mga yan, hyperthyroidism, hypothyroidism. And ako kasi may mga kilala na may, kunyari, meron silang kondisyon sa thyroid na minsan hindi mo rin naman kasalanan na minsan biniblame mo yung pasyente. Grabe kasi siyang kumain eh.
parang sinisisi mo ba yung tao na yun? Minsan, pareho lang naman kayo ng kinakain eh. Pero bakit ikaw, normal yung timbang mo, walang nangyayari sa'yo? Kasi nga po, yung iba po nating mga kababayan, may pinagdaraanan po sila. So minsan, may thyroid problem sila. So yung metabolism po nila ay hindi katulad ng normal na tao na walang sakit sa thyroid. Kaya minsan mahihilig tayong mag-judge agad or mabilis tayo. Minsan guilty rin tayo dyan. Pero siguro isip-isip lang, baka itong taong to may pinagdaraanan. Or on the other side of the fence, mag-over the bakod ka, maaaring talagang nabawasan ng kanyang timbang. Natatanungin na, may sakit ka ba? Bakit sobrang payat? Ba't Ganun lang sobrang naman yun eh. payat? Oo, may kakilala din ako, Ate Nins, na dahil sa sobrang stress sa pinagdaanan niya sa kanyang buhay at meron siyang thyroid issue, talagang pumayat siya. Oh, yun. Oo, Isa pa yun. oo. Kasi parang, di ba pagka Pasko, tapos yung mga tita mo at tito, lalo na yung mga tita. Pag di ba, reunion? Tita, kasama na ako dyan. Kung hindi, ang taba mo ngayon, tumaba ka, masyado kang payat, wala ka nang ginawang tama. Or pwede bang indirect? Kailan ka Oo. magpapakasal? Ay, Oh, naku, nako, nakaka-stress, di diba? ba? Or minsan, wag ka muna magpakasal, Oo. Trabaho ka muna, mag-aaral ka muna. Saan ka ba lulugar, di ba? Oh, may Pero- boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba? Ay, naku, pampastress din yan. Hindi ka pa nag-aasawa. Ah, O, di ba? yan. Di ba? O, baka dumagdag nga ang timbang natin dyan. Pero partner, thyroid pala ang ating topic ngayon. Well, who knows? Lahat tayo may thyroid eh. So let's find out paano natin pangangalagaan ng ating thyroid at baka may mga sintomas na kayo. Minsan nyo, bakit kahit anong gawin ko, tumataba pa rin ako. Or kahit anong kain na gawin ko, hindi naman ako nag-gain. Payat pa rin ako. So baka meron po kayong problema sa thyroid. So alamin po natin yan mamaya at kung may question, syempre, DZMM, Teleradyo, Viber, 0919-278-3000. At syempre po, sa bahayang napapanood po kami sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV at sa cable provider na Signal. Hanapin nyo rin kami sa aming Facebook live streaming at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Okay. Batiin ko lang ng happy Yes. birthday bukod kay Christian Yusores na nagbe-birthday ngayon. Christian! Yes. Ako ang ating kasamahan din. Kasama ko to ng matagal, Dr. Luisa Puyat. Hi, Doc. Happy birthday to you, Doc Luisa. At si Julie Yang Lim, happy birthday. At si Mark de la Cruz. Malapit na ata natin Oh, si Boss makasama Mark. nun ibang Mark. Ay, ibang Mark. Si Boss Mark nakikinig yan sa AM, sa Istrenta. Iba. Pero ibang alam Mark. mo, marami kapangalan si Mark de la Oo Cruz. nga. Kaya Mark, very common na parang Mark de la Cruz. Pero birthday niya. Correct. Yung Mark de la Cruz na sinasabi ko na may twin. May twin brother. So, happy birthday rin sa iyong twin, Mark. Okay. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Okay, pag-usapan po natin ang timbang. Kayo po ba ay may problema dyan? Ako, hindi ba lahat? So, feeling mo ba mabilis kang mag-gain ng weight? Or feeling mo ba kahit anong gawin mong kain ay hindi ka tumataba? Aba, baka meron kang problema sa iyong metabolismo or baka may kinalaman yan sa thyroid. Ayan po pag naririnig nyo yung salitang hyper or hypothyroidism, pwede ho kayong magpadala ng inyong mga questions sa amin ngayong kasama namin, Dr. Nenuel Luna or Mr. Endo. Good morning! Hi, Doc. Morning, Miss Ninya. Morning, Sir Migs. Okay, si Dr. Nenuel Luna,
or aka Mr. Endo ay isang endocrinologist. Yes. Opo. Opo. So para sa mga nakikinig at nanonood, i-remind natin sila kung hindi nila alam ano bang endocrinologist. So, kami pong mga endocrinologist ay nag-aaral po ng mga hormones. So, everything about hormones mula ulo hanggang paa po. And kasama po dun yung insulin, hormone ng for sugar, kaya sa diabetes, amin din po. In mga hormones about obesity, no? Hormones about yung regulation ng menses and sa female hormones, mga sex hormones, and even yung thyroid hormones po, no, sa amin po. So first things first, thyroid awareness po tayo ngayon. Saan ba eksakto ang thyroid gland? Saan ito matatagpuan? At ano ang pangunahing tungkulin po nito sa ating katawan? Yan. Unang-una po, thank you Miss Nina for this opportunity kasi hindi masyadong famous ang thyroid po. Pero we need to understand na ang thyroid po is mahalaga sa ating life, no? So ang thyroid po, lahat po tayo pinanganak na may thyroid. Kung normal po tayo pinanganak may thyroid, ito po yung nandito sa kung makakapa po natin yung parang Adam's apple po natin, no? Sa baba yung katumbas po na buto. Tapos dalawang daliri po sa paligid po nito. Kapag lumuno po tayo ng water or ng laway, yung gumagalaw, yun po yung thyroid gland, no? Kasi nung tayo po ay bata, kakabit ng dila yung thyroid. So, ngayon, kapag lumulunok tayo, tumataas baba din po siya. So, yung pangalawang tanong, ano nga po ba yung role ng thyroid gland? So, maraming roles po ang thyroid gland. Napakaliit na organ po yan, shaped like a butterfly. Pero napakaraming roles po. Number 1 po is yung metabolism. Sabi nga ni Miss Nina, baka kayo may problema sa pagpayat or paglaki nang hindi natin maipaliwanag because ang thyroid gland po ay in charge sa ating metabolism. Number 2 sa temperature, no? In charge po siya sa regulation ng temperature, sa pag-breakdown ng sugar, ng fats, no? Even sa heart, meron po siyang role. Sa pag-iisip po natin, meron siyang role. So, mula ulo hanggang paa, maraming roles po ang thyroid gland. So, very important gland po. Opo. So, Doc, kailan po siya nagkakaroon ng mga abnormality? So, ang thyroid gland po ay madalas, ay hindi naman rare na magkaroon ng abnormalities po, ano. Hindi natin masasabi kung kailan po, no, magkakaroon ng abnormalities. Merong genetically predetermined, ibig sabihin nasa lahi or nasa dugo niya na magkaroon ng problem sa thyroid or nasa lahi, o di kaya naman po ay dulot ng iodine deficiency. Kaya di ba, kung maalala niyo po in the past, meron po tayong mga law na ipinasa about asin law, yung paggamit ng iodized salt, because ang iodine po is very important sa function po ng thyroid gland. So, yun po yung mga pagkakataon nagkakaroon ng goiter, nagkakaroon ng bukol, nagkaka-hyper o hypothyroidism po ang isang pasyente. Opo. Doc, please define ulit. Ano po ang hyperthyroidism at hypo? Ano po yung mga nangyari dun sa bawat sitwasyon na yun? Sige po. So, ang hyperthyroidism, Sir Migs, sa name niya, hyper, sobrang active po, sobrang kulit ng thyroid gland. So, kung maaalala natin yung nilista natin mga trabaho ng thyroid gland kanina, kung hyper, so sila naman po kahit kain ng kain, hindi tumataba, no? Sabi natin, in charge po ang thyroid sa temperature ng katawan. So sila po ay kahit naka-aircon, ang init ng pakiramdam nila, pawisin sila lagi. Nangangayayat po sila, lumuluwa sometimes yung mata, no? Dumi ng dumi. Yun, may sometimes frequent po yung pagdumi ng pasyente kasi mambilis din po ng galaw ng bituka. On the other hand, kapag naman po hypo, kabaligtaran, sobrang tamad naman ng thyroid gland, no? Hindi masyadong gumagana. So sila yung mga hindi maipaliwanag na paglaki or pag-gain ng timbang. Kaya ngayon po sa Philippines, kapag nag-work up po kami ng patients with obesity, kasama na po ang thyroid gland sa wino-work up po namin. Sila naman po yung kahit mainit, giniginaw ang pakiramdam, constipated naman ang pakiramdam. At sila po yung mga medyo, pasensya po sa term, pero medyo slow. Mabagal mag-isip, mabagal yung kumilos. parang, yes, kausap mo po, bago. parang ang bagal niya mag-process. Bakit? Because ang thyroid po is important sa ating Brain? Yes po. Activity? Brain activity, very important po. So kung mabagal siya mag-isip, paano yun? Paano kung kailangan mo ng quick thinking sa iyong Yeah, so yun po yung ginagawa? problem sa hypothyroidism. Siya yung parang, kung sa ibang salita po is parang lutang kausap po. Opo. Opo. May Sign mga na pala kilala siya. Kasi akong Yes, ganun. yes. Opo. May kilala ko po. Hindi,
oo. Hindi, sinasabi niya sa akin kasi meron akong ganitong kondisyon. Kaya, sabi ko, ba't ang bagal mo sumagot? Yes, opo. Parang simpleng tanong, for example. Pero ang tagal. So sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, meron akong hypothyroidism. So how do you treat that? Meron bang, ibig ba sabihin, pag pumayat ka, you'll be better? Or mas okay yung iyong thinking or yung kondisyon? So, ang kagandahan naman po sa thyroid gland, sa hyper o sa hypothyroidism, may gamot naman po. Yun naman po ang kagandahan. For example, kung hyperthyroid po kayo, meron po kaming gamot na pwedeng ibigay para pigilan yung thyroid gland na mag-produce ng maraming hormone. On the other hand, kapag naman hypo, yung mga mabagal mag-isip, lumalaki, pagurin, umaga pa lang pagod na ang pakiramdam nila, sila naman po ay binibigyan namin ng replacement therapy. Pinapalitan po namin yung kulang, which is yung thyroid hormone. Good news, meron po tayong naiinom na thyroid hormone po ngayon. So, Opo. opo. So, Doc, usually, kailan po yan nakikita pag hyper o hypo ka? Pag bata ba? Medyo may senyales na po. Sa bata, karaniwan po yung mga iodine deficiency, kaya karaniwan po yung mga hypothyroidism. Sa katunayan po, napakahalaga ng iodine sa mga buntis dahil po ang brain development ng bata ay nakasalalay sa proper thyroid function. So kung kulang ang iodine ni mommy, pinapanganak po na medyo mababa ang IQ ng kanilang mga anak. So kaya very important po yung iodine sa mga pregnant patients, no? So sila po yung mga sa school parang napag-iiwanan, no? Sila po yung parang nag-uulit-ulit ng class, nag-fail repeatedly ng subjects, no? So yun po yung mga ilang subtle signs ng hypothyroidism. Oh, wait. So, yung nanay, then, kunyari, buntis ka ngayon, and syempre, nakikinig siya ngayon, di good news, at least alam mo kung anong pwede mong gawin Yes, para opo. to make sure na hindi ka kulang sa, sabi nyo, iodine. Iodine. Ano, may Opo. vitamin ba dyan? Kasi I usually hear folic acid, iron, ganyan, pero may vitamin ba for iodine? Ang isa pang good news po is nakikita naman natin sa mga common na food sources po ang iodine, no? Ang requirement po sa mga buntis ay 220 micrograms. So equivalent po 'yon sa mga around siguro 1/4 to 1/2 teaspoon po ng iodized salt. So sa isang araw makukuha na po natin yung agad, Naku, no? kung mag-salt Di ba na ang po, no? Pilipino. Pero Oo remember nga. po, it should be iodized. Iodized. Iodized salt. Hindi pwede rock salt, table salt. It should Alam be mo, iodized. Ano mag-iodize yun, salt partner? tayo. Yes, di ba po may Di dating- ba? Oo, yung campaign, No. di ba? Pero ako, Dok, may ano kasi ako dyan nawala ng parang kita yung mga gumagawa ng rock salt or yung totoong salt sa aming mga probinsya. For example, sa lugar namin, sa Pasukin, talagang salt making capital. One of the, pati yung sa Bohol, di ba, yung mahal na, pagkamahal-mahal na, yung asin nila doon. Oh, but anyway, Anong foods, nawalan Doc? tuloy ng bakit gano'n? Hindi ba pwedeng kasi may downside din yun. Kasi Kung hindi po, sa iodized salt, what yes. else? Are Where the else foods can we rich get? in Other iodine? food sources, yes, meron naman po other food sources. For example, mga wheat products, meron. Halimbawa, 2 slices of wheat bread, equivalent na po yun sa 1/4 na teaspoon ng... 2 slices of Yes wheat? po, mga wheat Okay. bread. For example, 1 piece of egg in a day, no? 1 serving po ng tuna or fish, mga sea creatures po, no? Because ang iodine po is rich sa dagat, no? So, mga pusit, ganyan, pwede? So yes, yung mga Opo, especially mahal yun. seaweeds, ma'am. Seaweed. ang taas mo. Seaweed. O, yung, Lato. wait, Lato, yung- yes, lato. Lato, paborito namin, Masarap. tawad 1 cup po, namin. equivalent na po sa... 1 cup? Crib ako ng lato. Alam mo, nilalagay namin yan sa pukpuklo ang tawag sa Ilocos. Sa pukpuklo ba? Yeah, yes. Yeah. Yung parang seaweed na green. Hindi yung parang sa sushi ha, iba yun. Oo, Gamit yeah, ang yeah, tawag oo, namin doon oo. sa Ilocano Meron nga kaming gamit, soup gamit talaga yung seaweed na yon. Pero ngayon, ang daming binebenta na Japanese or Korean na sobrang alat din na flavor. Marami rin bang iodine yon? So yung seaweed itself, meron naman po. Yung iodine. So generally, mas madami okay, lang. so generally seaweed good siya for iodine Yes, and, opo. for iodine natin. As iodine source. iodine yes. source. So, yung mga So- snacks na seaweed, So, okay yun? ang maganda naman po, processed. regulated ng DOH, makikita po natin sa nutrition facts kung may iodine content ang food, no? So, Nakalagay dapat. nakalagay dapat po yun. Kasi di ba sa sushi minsan, di ba it's wrapped Yes, opo. in seaweed. So pwede po yun. Yes, opo. Pero ilang sushi? Gano'n ka isang So- papel ba na ganito na sushi? Na seaweed? So, equivalent po sa 1 cup. So, kung ilan po yung siguro ma-fold natin doon.
cup ng seaweed. Alam mo, Yes, adding mix sa Yes. Ilocano, ang ginagawa namin dyan, so yung pukpuklo, yung seaweed, may kamatis, may konting bagoong. Nako, si Doc na pati. Bagoong. At Homemade konting naman. patis. So, salad namin yon. Tsaka, tomato. Oo. So ang bottom line naman po is readily available naman po siya. So no need to worry na baka kailangan ng supplement or anything. Plus, nasa protocol na rin po ng mga friends natin na OB to monitor or to check the thyroid function for every pregnant patients. You can check. What is Yes, anong opo. I did that TSH. ba yan? TSH, yes. Oh, Opo. TSH. Part po yan, di ba po? Pag ng, Part. Pero minsan nagpapacheck lang ako just in case. Regularly. Like Opo. maybe every year. No problem po, Oo. yes po. Actually, more than 35 years old, male or female, asymptomatic, walang nararamdaman, you may have your TSH Doc, check naman po. 34 lang ako Ay. Joke. Oo naman. Yes. I mean, for our Di ba listeners po. 31 or 30 29? lang, 30 ko lang Doc, ito po may mga questions po dito. Aba, meron po nga question dito. Doc, si Reshil. Doc, pasyente niyo po ako. Reshil Buelia. Bawal nga po ba ang mamantika sa may hyperthyroidism? So, hindi naman. So, ang lagi po naming sinasabi, wala pong bawal. Kasi marami po tayong mababasa. Bawal yung mga seafoods, bawal yung mga kamote, ganyan. So, lagi namin sinasabi, basta konti lang. Hindi naman po isang truck. Hindi naman tayo kakain ng isang truck. Ano po? Tapos luto, nothing to worry about. Opo. Ito po from Accounting AUD, is Graves' disease a serious disease affecting the thyroid gland? Ayan. Is there a cure for this disease? What is that? Maganda Graves' po yan. disease? Maganda pong Oo. usapan po yun. Graves' disease po is an autoimmune disease ng thyroid. Meaning, meron pong from the sarili, from our katawan na umaatake mismo sa ating thyroid. Autoimmune. So, sinisira niya yung thyroid mo. Yeah, so uma-attack po siya sa thyroid to tell the thyroid na mag-secrete ng maraming hormones kahit hindi po kailangan. Sila po yung mga pasyenteng lumuluwa yung mata Opo. at nagkakaroon ng goiter, nanginginig, no, kumakabog ang dibdib, pumapayat. So sila po yung may Graves' disease. And yung tanong po niya kung lifetime, ang Graves' disease po usually po is a chronic disease pang matagalan. May mga pailan-ilan po nagre-remission, no, yung gumagaling, pero sometimes bumabalik-balik din po. So ang bottom line is dapat constant po ang follow-up. Pero pwede siya makontrol. Meron pong gamot, yes po. Okay. To level, to balance. Yes, meron po, madali lang, tablet, isang piraso lang. A day. Yes po, depends Oo. dun sa amount as a level po ng kanyang hormone. Kasi minsan di mo alam. Meron ako recently na nakita lang, isa fina-follow ko sa social media. Sobra siyang nag-workout, parang ka-age mo lang, Migs. Bata pa. Tapos, thank you. hindi ko masabi ka-age ko sana. Pero kasi, influencer, ganyan. Recently, sinabi niya na may Graves' disease siya. And pinakita niya nanginginig yung kamay niya. Pero grabing mag-workout, nagpipilates, ganyan. So, hindi mo isipin na meron siyang Graves' disease. So, parang gusto ko lang sabihin, but she can also do the things that she wants. Yes, they Despite can live the- a normal and Oo. normal life naman po. May gamot naman po. So, kumbaga hindi natin kailangan mag-worry. Lalo na kung naagapan, hindi naman po mangyayari mga pagluwa ng mata. Not But all pag of them. lumuwa ba Opo. ang mata, hindi na pwedeng bumalik? So kung mild lang po, may chances po namang umimpis. Pero kapag mga severe na, no, usually they would require mga steroids, mga surgery na kailangan specialty procedures na po yun. No? Ito po, may tanong po dito si Legend Ariel. Good day, Doc. Nakapagpa-surgery na po ako. Both thyroid ko po ang ni-remove. Planning na po kami ng partner ko na magka-baby ng partner ko. Wala po ba itong magiging problem sa pagbubuntis at sa baby? Yes, so kapag inalis po ang thyroid, hindi naman po yan problem para magbuntis as long as, no, hanggang tayo po ay may maintenance na thyroid hormone. So meron po kaming level ng TSH na gusto, 2.5 pababa, para po maging mas unremarkable, maganda yung course ng pagbubuntis. So nothing to worry about din po. Dami nating natutunan kay Mr. Endo ngayong umaga. Siguro po bago tayo magpaalam, ano po ang mensahe nyo sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon tungkol po dito sa thyroid awareness? So regarding thyroid awareness, ang nais ko lang pong sabihin ay lahat po tayo may thyroid gland. And very important po na ma-determine po natin yung sintomas. Kapag may nararamdaman po tayo kagaya ng mga nabanggit natin kanina, it is very important na kumonsulta po tayo because may gamot naman.
and nakokontrol naman. Regular follow-up, mabait naman po ang hyper at hypothyroidism. Mabait Sana naman. all. Oo nga, Oo, mabait. Sana no, lahat mabait, no? Oo, yes. May ganun ba? Lahat ata may Ano ba? lahat may hindi kabaitan bilang tao. Ganon eh. Tama na nga. Baka Tama ano na. pa masabi natin. Oo nga. Oo, Oo. good versus evil. Yun Ay. ba? Okay, sige. Mr. Endo, Dr. Nenuel Luna, ang ating pong endocrinologist. Ay, meron na pala kayong muna bago magpaalam. Yes. Meron po kayong event ba? Or gustong i-promote? Yes po. Yes. Opo. Kasi sa coming International Thyroid Awareness Week, kami po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism and Philippine Thyroid Association ay magsasagawa po ng nationwide na lay forum to increase awareness about the thyroid and screening po ng TSH sa mga kailangan ma-screen ng TSH. Alright. And Ano yung nakalagay naman major po yung event mga dyan? nakalagay Example. po yung mga ibang yung sites po namin, so nationwide po yan mula North Luzon, South Luzon, NCR, Visayas and Mindanao po. Sa So, Manila, sa NCR Sa saan? NCR po, sa East Avenue, sa Asian Lapit lang. Medical Center and sa Chinese General Hospital po. Okay, tingnan na lang po natin, ano? At may Facebook page po, ang Yes po, Philippine sa College of Endocrinology. Sorry. At Filipino Endocrinologists po. Okay. So, Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism po. Alright, maraming salamat. Salamat din po sa pag-allow sa amin. Thank course. you, Thank Doc. you. Thank you. Ang oras po natin, 11:37 ng umaga. Magbabalik po kami dito lang po sa Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Serbisyo. Serbisyo, Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Ang oras, 11:40 ng umaga. Alright, mga kapamilya, ngayong araw po ang huling araw ng voter registration mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bisitahin po ang pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC o mall registration sites para makapagrehistro. Huwag pong kalimutan magdala ng valid ID documents or valid identification documents gaya ng national ID, passport, driver's license, SSS ID, GSIS ID, PARC ID at iba pang government-issued IDs. Napakahalaga po magparehistro, mga kapamilya. Binabati ko po ng hello and good morning sa aking kasamahan sa sports media, Philip Matel. Brother Philip, kamusta dyan? At syempre, mula po sa LCSS GLC Office, LCSS GLC Office, hello and good morning po sa inyo. Nakaantabay sila ngayon sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Alright, so ngayon po may report po tayo, solusyon sa mataas na singil sa kuryente. Ipinanawagan ng progresibong grupo sa labas ng Senado. Narito ang ulat ni Justin Ignacio ng PRTV News. Justin! Nagkasa ng Chile's protesta ang grupong Power for People Coalition sa Senado upang ipanawagan ang mataas na singil sa kuryente at labanan ng krisis sa enerhiya na nagpapahirap sa mga Pilipino. Ginatitos ng grupo ang kawalan ng aksyon ng mga mambabatas na mas inuuna paala ang mga pampolitikang interes kaysa sa matinding nararanasang blackout at mahal na bayarin ng mga consumer. Binigyan din ni Jerry Arance, equals to the convener na nakamamatay na ang kawalan ng kuryente sa gitna ng grabing init lalo na para sa mga may sakit na nangangailangan ng medical na aparato. Iginiit ng P40 na dapat ipagbawal ang pass-through charges na nagpapahintulot sa mga korporasyon na ipasa sa mga mamamayan ang mataas na presyo ng kanilang ginagamit na kahalat sa panawagan nila sa gobyerno palagigin ang pagbabawal sa power disconnection. Ako, si Just Team Ignacio ng PRTV News para sa DZMM. Okay, balikan po natin ang ating kaserbisyo of the day.
Makakasama po natin ngayong umaga ang ating engineer and scientist po, no? Mula po sa DOST, Department of Science and Technology. Ang ganda po ng aming topic ngayong umaga. Tungkol po ito sa pag-convert ng used cooking oil bilang biodiesel. Naku, ano kaya to, no? At least nare-recycle mo, hindi mo na lang tinatapon, no? Itong used cooking oil at nagagamit pa uli. Kasama natin walang iba kundi si Engineer Rino Bia. Magandang umaga po sa inyo, Engineer. Morning po, ma'am. Narinig po ba? Yes, Good good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Oo. Okay, Doc, ano ba to? Ano ba itong proyekto ninyo dito sa DOST? Opo. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Engineer Reno from DOST ITDI and nandito po ako para i-promote yung aming 800-liter biodiesel reactor sa housed at DOST ITDI under Green Oils Laboratory. So, yung pinopromote po naming biodiesel reactor, may capability po siya na i-convert yung vegetable oils or other natural-based na oils into biodiesel. So, kasama po doon yung mga coconut oil, palm kernel oil, iba pang mga bio-based oils into biodiesel po. Kasama din po doon yung used cooking oil, which is yung topic natin today po. Wow. So, used cooking oil, syempre, ang mantika, engineer, hindi naman yan forever, di ba? Opo, sir. So, meron talagang pagkakataon na kailangan mo na siyang i-discard. Laymanizing po natin, no? Gawin po natin practical ang diskusyon natin. Paano po talaga siya na i-convert at nagagawang, kumbaga, biodiesel at saan po siya nagagamit? Yung sa tanong ni sir, yung used cooking oil po is nire-react po siya into sa alcohol and meron pong tinatawag na catalyst. Ngayon, yung alcohol and catalyst reaction po na yun is tinatawag na transesterification, which yung used cooking oil po is na i-convert into biodiesel na pwedeng magamit sa maraming wide application gaya ng mga equipments, boilers, tractors. So, yun po yung pwede nating magamit. So ngayon po, ano po yung status nito sa ating bansa? May mga nagagawa ba kayo at sinong gumagamit talaga? Opo. May mga pilot demonstration na po kami. Meron po kaming, di ko lang alam kung pwedeng i-mention, may mga ina-assist na po kaming industry currently and may mga LGU po na lumalapit sa amin ngayon na patuloy po namin ina-assist tungkol dito. What do you mean ina-assist? Kailangan ba nilang bilhin yan? Kunin yung rights to, di ba? Opo. Di ba meron yung ano? Actually, ma'am, itong pinopromote namin ngayon, yung 800 liters po, is open siya for facility rental. So, pwede nilang Okay. i-rent yung facility namin kasi medyo malaki po ito. Isang planta siya ng biodiesel reactor. And another po, na kung paano nila pwedeng i-adapt yung technology is pwede po silang mag-walk-in sa amin, lumapit sa amin, and i-assist po namin sila through depende po sa capacity nung kanilang target. Kasi pag may lumalapit po sa aming stakeholder, halimbawa interested silang mag-avail ng technology, ang number one pong ina-assist namin is yung kanilang capability to produce the oil, kung gaano po kadami. Kasi doon po magdedepende kung ano po yung ano po yung ang tawag dito, capacity na babagay sa kanila. Kasi baka mamaya kukunti yung napoproduce nilang oil, tapos malaki yung magawa namin. So, depende po, i-adapt po namin yung capacity doon sa capability nung LGU or nung stakeholder. Wait, where is the plant? Saan po yung planta? Sa DOST ITDA po, sa Taguig. Which is in Sa Taguig. Taguig. Okay. And for example, you mentioned po na ang LGU ay ginagamit rin ito. Anong pong mga sitwasyon para naman malaman namin? I think you can mention naman kasi Apo. ano naman to para sa bayan, di ba? Opo. Yes, ma'am. Opo. Actually po, si LGU, pwede po nilang magamit kasi may mga, actually, sa LGU po, may mga applicable po siya, pwede siya magamit in any mga diesel-fed na equipment So, mga boilers po, mga tractors, kung malapit po sa dagat, pwede po yung mga boats na diesel-powered Ayun. yung ano. Okay. Opo. Pwede sa mga bangka. pwede po. So, sa Oo. mga mangingisda natin, Pwede rin po, pwedeng ma'am. gamitin Opo. yan. Opo. Yung mga naglalayag sa West Philippine Sea, pwedeng bigyan. Di ba binibigyan sila ng oil? Ng rasyon. Oo. Yes. Pwede po. Kung Sa sa mga ayuda. kotse. Di ba? Pwede rin siya pero medyo mas strict lang po kasi yung tawag dito, compliance na kailangan kapag transport application siya. So, hindi namin siya tinatarget. Pero
to answer the question, yes po, pwede po siya. Technically pwede. Like but what? now, Like tricycle? Ganyan? Ano pong... Yung mga diesel-powered lang din po na... like na diesel-powered na four cars? wheels. Yes, ma'am. Yes. oo, Talaga? pwede. Biodiesel. Eh, ang diba? mahal-mahal pa naman ng diesel ngayon, di ba? Yes, ma'am. Oo, pero hindi ba masisira yung sasakyan? Di ba yan yung reaction na? Dapat po hindi kasi mas maganda siya sa compared sa fossil based yung traditional na diesel Ay, natin. yan, Opo. talaga? Mas maganda po. Pati po yung environmental factors, yung carbon footprint, mas nalilesen po kung So, saan kung kami sakali. pwede magpa-gas up ng biodiesel kung sasakyan? Meron ba? Currently po parang wala pa ma'am na Wala. ano, opo. Wala tayong support. Pero sorry po, to mention lang din pala, yung government natin dati is nag-implement ng biodiesel blending. Kung Diba? napapansin niyo po Oo. yung mga yung mga gasoline Meron sila. station natin, meron silang B3 o hanggang B5, B4 yata. Pero nasuspend yun kasi medyo strict kasi yung compliance, tapos ang inaalaw lang nating feedstock dati is coconut oil lang. So nung nag-spike yung price ng coconut oil, medyo nahirapan Hinold muna. hinold muna So, yung engineer, Wait, sorry. Na-curious ako. Now, pwedeng kahit hindi coconut oil, kahit anong oil. Opo, ma'am. Pero yun nga po, ma'am. Medyo strict lang sa transport application. So, ang tina-target namin is yun nga, yung mga LGU, yung mga non-transport application gaya ng mga boilers, mga tractors. Opo. Pero yung ginagamit nyo, like what you use in your planta, ay ano po, anong mga oil yan? Saan galing? Do you collect? Can we donate? I mean, yeah, you yung said sourcing. used oil. Oo. Sa ngayon po wala po kaming pinoproduce. Pinopromote namin siya, ma'am, to makakuha ng producer din kung sakali na interested na ipaprocess yung kanilang used cooking Used oil sa oil. amin. Opo. Ah, Kasi kung LGU ka within Metro Manila, pwedeng diretsong facility rental. Ngayon, kung malayo kayo, pag-uusapan po natin kung paano namin kayo ma-assist through technical assistance, pwedeng, yun nga, i-evaluate muna namin yung capability yung makakollect and makaproduce ng used oil. Then, bago namin kayo i-assist sa deployment ng mismong equipment So, kung sakaling to- may ganon. Opo, sir, sorry. To clarify, sir, yung pag-source po ng used oil, nakadepende po siya sa stakeholder? Or at the same time, meron din po kayong, kumbaga, efforts na mag-source po ng mga used oil? Sa ngayon po, nakadepende dun sa stakeholder po. Kaya po, ang tinatarget namin is yung mga may napoproduce. Correct. Actually, maganda po siyang program sa mga LGU kasi parang sa collection po ng basura. Magkaroon Correct. ka ng collecting mechanism ng oil. yes. Tapos, ayun, Oo. pag na-collect siya, pwede po siyang i-convert kapag may may amount ka na. Kumbaga kayo yung middleman, parang nasa inyo yung technology. Sabihin natin, LG Unimigs, di ba? Kunwari, di ba? Meron akong source ng used cooking oil at meron din akong paggagamitan nitong biodiesel. Pwede akong lumapit sa DOST. Pwede, sir. Apo. Ayun. At saka magandang idea to collect yung mga used oil nga instead of just, throwing them. Tama. Opo. Or At kung saan-saan yun. sa sink, di ba? Oo. Dispose po. Tinatapon mo, dispose mo lang yan. And sayang, pero dapat marami po, di ba? Like how much? Depende, ma'am. Kasi pwede naman po nating paliitin nga. Ang nasa amin po is 800 liters, pero may current po kaming mga efforts na ginagawa ngayon to reduce it to around 200 or at least 100 siguro, 100 liters. 100 liters. Alam mo, partner, yung mga restaurants, saan sa tingin mo, sino yung mga Correct. magandang mapagkukuhanan ng used cooking oil bukod sa mga fishballan at mga Opo, ma'am. Actually, yun Sa po yung kabahayan. Kabahay-bahay. paulit-ulit? Di ba yung mga saturated, sa mga fast food. fast food po. Di ba? Di ko lang sure, ma'am, kung ngayon ay parang may pinagbebentahan ba sila, may pinag-aanoan sila ng used cooking oil nila. So, ayun. Pero pwede rin po, actually, pwede silang sources sila sa mga target, mga hotels, di ba, nagluluto ng breakfast yung mga hotels, nagpiprito sila. Yes, oo. So, isa pa yun, yung mga fast food nga po, mga chicken, mga Jollibee, yeah, ano naman. the big fast food chain. Opo. Since you mentioned Jollibee, may McDo din, may Oo. Burger King, lahat. Lahat sila. Oh, Mga lahat kategory, yan. mga kategory. Yes. Oo. Di ko lang sure kung may parang si Jollibee yata ay may sarili ng May sarili na silang biodiesel facility. Parang ganun po Oh, yung that's narinig good. namin. Because, dapat nga lahat ganyan eh. Pati hotel sana, di ba? Tsaka yung mga big fast food chains. Opo. Well, it's very interesting po. Ano pa po yung ibang iniimbento nyo dyan sa DOST para malaman naman natin? Kasi alam mo, dapat yung science partner mix eh. Isa yan sa mga dapat paboritong subject ko yan. Nung bata rin ako eh. Di ba gusto mo maging scientist? Oo. Kaso si Engineer Rino lang ang talagang na-fulfill yung dream na yun eh. Opo. So sa ngayon po yun yung inaano namin kasi kami ay malawak na sa DOST and yun po yung naka
nakaangkla sa amin na kami ay sa biodiesel research. So, madami pa naman po. Pwede naman nilang di ko lang sure kung paano. Siguro sa website ng DOST, makikita nila yung ibang mga technologies na dinedevelop namin. Marami po So actually. explain, once again, kasi may mga confusion or fake news or myths about biodiesel. Di ba dati, naririnig ko yan, kunyari yung driver, ayoko magpalagay ng biodiesel, masisira yung sasakyan ko. Ano bang nangyayari dyan? How do you convert yung cooking oil, di ba? Opo. To something that can run a motor, di ba? Or a vehicle. Actually, yung used cooking oil po natin, parang ire-react mo lang siya, then mababago po kasi yung chemical composition niya. So, may doon, pag nabago mo na siya, pwede na siyang magamit as alternative sa diesel. Sabi Yung- mong mas malinis? Bakit? Paano Opo, kasi ma'am, nangyari ano yun? siya ma'am ang tawag dito, based po sa mga studies, wala lang ako actual figure, pero around 40 to 80% yata yung lesser carbon emission niya. Opo, parang ganun yung na ano niya. And so mas okay pa siya sa sasakyan, Mig, sa Opo. tingin mo? Ikaw bilang isang mahilig sa sasakyan. Na ano pa rin yan? Oh. Wow na. Di ba tayo? Hindi ka naman sa Pero Hindi, pero di ba importante. naisip mo rin yun? Ba't ako magpapalagay? Hindi ko alam. Pero depende. Sana. I mean, ang hoping no, na talaga makapag-develop ng technology para nga papunta dun sa end consumption. Yes, at least sa Oo. pag-uusapan natin ngayon na pwede yun. Oo na pwede. Kasi yun nga, At sabi mo nga ibalik, kanina, yung science, di ba, hindi lang siya kumbaga theory pang education, maganda rin yung nailalagay natin sa practical na application para malapit sa bituka natin. Oo. Pero wait a minute, sabi mo yung used cooking oil na coconut na naubusan or saan pa ba nila iba ginagamit yon? Actually, yung sa transport application, ma'am, to clarify lang din po. Virgin po yung ginagamit nila doon, virgin coconut oil. Hindi virgin na Coconut oil oil. from coconut, opo. Oo, So, hindi lahat virgin coconut oil eh. Opo, VCO kung you mean? Oo. Pag used cooking oil po kasi, parang tinetreat natin siya as second gen na feedstock na kasi gamit na siya eh. Used cooking oil na siya. Nagamit na siya pang prito. So, Hindi na yun mas ang- effective. hindi naman po sa hindi mas effective. So, may kailangan lang na step para ma-pretreat siya or ma-filter mas maayos yung quality. Then, okay pa rin naman po. Though, yun nga po, sa atin kasi, ang tawag dito, mayroon po kasi tinatawag na PNS, Philippine National Standards, sa biodiesel, na kung saan may requirements po na dapat maabot yung oil mo para pumasa doon sa transport application. No? wait. Ngayon, medyo mas strict lang siya. And ang nakapasa lang doon is si coconut oil. Si coconut oil na kailangan VCO, virgin coconut oil. Opo, ma'am. And ang naging problem siguro doon is yung kalaban kasi malaki din po ang pakinabang ng coconut oil sa food, sa cosmetics, sa lahat po ng ibang mga bagay. So doon po siya naipit siguro. So ngayon, yung used cooking oil, hindi pala masyadong ginagamit. Opo, ma'am. Actually, sa mga household po, often discarded. Sa mga fast food and malalaking, alam ko, tinitreat nila siguro or binibenta sa mas murang halaga para ma-dispose. Parang Or ganun po. gamitin ulit. Or gamitin ulit. So paano yun? Hindi naman pala pwedeng gamitin yung used cooking oil. Saan po? Na pwedeng mag-donate sana kasi sabi mo it doesn't pass the standards. So kailangan virgin coconut And oil. sa ano lang po, sa transport application lang, Transport ma'am. Sa application. transport. Pero saan pang kumbaga Okay. general use kung hindi sa transport application? Yun nga po, Pwede. gaya nung nabanggit ko po, yung Tama, mga boilers, mga Pwede. ibang Yeah. basta mga Okay. diesel fed po. Okay. Hindi ganun ka-sensitive yung mga makina. And So Yan. that's why. Yan. So now gets ko na ba't mahirap at natanggal yung dating may mga biodiesel sa mga gas stations. Tama. Dahil virgin coconut oil pala yung Opo, yun yun doon. yung naging- Oo. Kasi beyond transport, marami pa naman mga Marami Marami pong pang other iba. applications. Oo. Alright. Oo. Well, good luck po sa inyo, Engineer Rino at sa DOST. Maraming salamat po. Siguro meron pa kayong panghuling paalala para sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayong umaga. Okay. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, ayun po. Ang last message siguro namin dito sa DOST is, yun nga, sana hindi matapos yung atensyon sa biodiesel ngayong dahil may crisis lang and pag natapos yung crisis, wala na. So, sana po tuloy-tuloy yung support natin sa energy resilience ng ating bansa and ayun, mag-push tayo into mas sustainable and renewable na mga energy sources. Yun lang po. Alright. Maraming salamat po sa ating kaserbisyo of the day, Engineer Reno
Bia mula po sa Science Research Specialist. Siya po Science Research Specialist 2, Chemicals and Energy Division mula po sa DOST. Sir, thank you po. Thank you po. Thank you, thank you. Okay. Oo, alright. Maraming salamat, Engineer Rino. Okay, guys, Tuesday na naman bukas at may price adjustment. Tataas Ito na nga ba o bababa ang presyo ng diesel, gas, Tataas. or kerosene, Oo. partner Migs? Ito. Yan na, sabihin mo na nga. Ito para nga eh, tapos na. tataas, Oo, pagas na tayo. tataas ang presyo ng diesel. Tataas ang diesel. Okay. 2.82 pesos per liter. Sa gasoline, bababa. O tataas. Hindi nilagay kasi dito Oo nga taas, eh. baba. Oo. Paki-clear. Oo, paki-clear. Oo, so, okay. oo. Lahat tataas, diesel, gasoline, except kerosene. Except Tama ba? kerosene. Okay, so Ayun. diesel, tataas po bukas, 2 pesos and 82 centavos per liter sa Mm-hmm. diesel. Sa gasoline, tataas, 1 peso and 21 centavos per liter. And kerosene, bababa Yun. ng 2 pesos and 11 centavos per liter. Kaya pagas na kayo today. Kasi alam nyo naman, every Tuesday, Yan ang taasan ng presyo ng petrolyo. Babati lang ako sa aking EP, unang-unang EP ko to sa Channel 2, ABS-CBN News. Kuya Nan, Benancho Borromeo. Ano? Birthday na today, Kuya Nan. Happy birthday, Nan. Ako, Oo. Sina, na-miss ko yan. Yung pag nagsasabit ako ng script, ano to? EP natin sa Love Bandila. it. Ako nag-EP Oo. ko siya sa Bandila. Ako sa I TV love you, Kuya Patrol. Nan. Sa TV Patrol. Oo. Sa nag-edit rin sa amin noon. Oo. Yeah, one of Lambing our lang na yon. producers. Love language lang na yon. Kuya Nan, we miss you. Hindi, of course naman. Oo. Hindi, favorite ako ni Nan, di ba, Nan? I'd like to think. Wala masyadong corrections. Thank you. Mag-reply ka nga, Kuya Nan. Nan, Paki-confirm. diba? Alam mo yan, di ba? Natuto tayo sa one thought per sentence. Yan ang keep in mind. Keep it simple. May S pa nga isa, si Maria Reza dati. Keep it simple, S. Hindi ko na sasabihin. S-T-U. Oh. Keep it simple when you Oh, write yun. your Alright. news report, Tama. sabi. Simple lang. Ayan. Oo. Maraming salamat. Uy, babatiin ko uli, partner Mix. I Yes. just want to thank my co-parents. Yes. Dalawa. Sabi ko sa'yo, ang dami kong ginagawa. Dami. Yung isa, Poveda Junior Hardcourt. Hello. First runner-up sa National Cheering Competition. At nag-celebrate sila sa Enchanted Kingdom. Maraming salamat sa mga kaibigan natin sa Enchanted Kingdom partner. Sila Manuel, sila Aisha, sa pag-assist sa kanila dyan. Naku, more than 100 na tao ang nagpunta sa Enchanted. Isang buong grupo sila dyan sa Enchanted Kingdom. Also, I just want to congratulate once again Poveda Theatrics. Yan po Congratulations. sa inyong recital. Growing up is weird, yet here we are. Partner Mix, i-enroll mo na sa Poveda Theatrics si Margot. Nauna sa hardcourt. Hardcourt muna. Oh, Oo, hardcourt. ito. Start na kami Pareho. bukas. Talaga? Yeah. Wow, Oo, I'm so Coach excited Ivy. for you. Oo, Welcome yes, to the yes. wonderful world of multi-activities sa mga Yes. bata. Good luck to Oo. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Abangan niyo po mamaya ang aming special sa impeachment coverage po natin, yung convening ng mga senador. Mamaya 5 o'clock po yan. At 5:30 sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, ang Arangkada Balita. Ayan, kita-kita po tayo ulit bukas. Dito lang po sa nagseserbisyo with Nina Corpus and Migs Bustos. Bye! Bye po.